Samantala ay balita muna tayo. Ito nga, dahil pinag-usapan natin yung change weather, mayroon pang amihan, hindi pa naman po official na dinedeklara ang dry season or ang summer dito sa atin. Pero tumataas na po yung tumataas na yung temperature natin, no. Ang Pag-asa, DOST Pag-asa naglalabas na po ng heat index. So kahapon at saka ngayon, kahapon, 3 lugar sa bansa nasa danger level heat index. No? Sa pagtayo po ng Pag-asa, 3 area sa bansa ang makakaranas ng heat index na pasok sa danger level. No? Kahapon, Sabado, ito yung mga nasa 42 degrees Celsius up. Pero kahapon, 42 degrees yung naitala. Heat index forecast 42 degrees Celsius, init factor sa Dagupan City, Pangasinan, sa Apari, Cagayan, sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. And habang pasok din sa extreme caution category, ito naman yung mga may heat index na 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Ito po ang Cotabato City sa Maguindanao at Birac sa Catanduanes. Samantala, ngayong araw po ng Linggo, March 16, 2 lugar ang nasa danger level. Ito ang Birac, Catanduanes at Dagupan City sa Pangasinan. Sa lagay naman ng panahon, ngayong araw po ng Linggo, inaasahan na magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ang northeast monsoon o amihan sa lugar po ng Batanes, Cagayan at Isabela. Habang sa Cordillera Administrative Region, Ilocos at ilang bahagi po ng Cagayan Valley ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers. At yung malaking bahagi po ng bansa ay magkakaroon naman ng generally fair and warm weather ngayong pong araw hanggang bukas. So, mainit. Kaya prepare tayo dapat, no? Umiinit na yung temperature natin. Tubig at saka kung maaari, wag na masyadong lumabas between ang pinapayo nila yung 12, 1 to 4, diba? Minsan nga 10 o'clock pa lang matindi na yung sikat ng araw, kaya ingat-ingat po tayo. So kung kaya po nating makaiwas, no, sa bahay na lang. Pero kung hindi talaga, so dapat marami po tayong panangga sa init ng araw. Samahan nyo na rin ng minsan biglang uulan. Kaya dapat may lagi kayong dalang payong tsaka tubig. Mahalaga po yan. Samantala, dahil pa summer na, ang tanong ngayon kamusta naman ang supply ng isda? Ang sinasabi po ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources, inaasahang sapat ang supply ng isda ngayong summer season. Ayon po yun sa tagapagsalita ng BFAR na si Nazario Briguera. Kapag summer, di ba, medyo kalmado yung yung dagat natin. So inaasahan nila na maganda ang huli ng mga mangingisda. Kapag mataas ang huli, di ba, madami, tataas ang supply, so inaasahan na magiging stable din ang presyo ng isda. And kasabay din yan yung pagbubukas po ng mga major fishing grounds tulad po sa Zamboanga Peninsula. Yung mga hinuhuli dyan, mga sardinas. No? Sa Palawan, yung galunggong naman, Visayan Sea at sa Davao Gulf. So bukas na daw po yung mga fishing grounds natin. So inaasahan na tataas na yung supply ng ating mga isda. Kaya yung galunggong natin sa monitoring, nasa 300 pesos per kilo na lamang at inaasahang bababa pa ito. Mahal pa rin ang 300 pesos. Pero at least hindi lagpas sa 300 pesos.
Samantala, hindi daw magiging kompetisyon sa mga lokal na mangingisda ang importasyon dahil sakop lang nito ng importation yung mga uri ng isda na hindi naman nakikita sa mga palengke kagaya po ng salmon. Dami kaya salmon sa palengke. Okay. At sa... ha? Hindi sa dagat. Hindi sa dagat. Hindi, imported nga. Diba? O, diba? Ini-import natin yan. Pero napakadami kayong salmon. So, ibig sabihin marami tayo ini-import. Yung mga, diba, ang uso-uso, salmon head, salmon belly, mga ganyan. Ang nakikita natin sa palengke, sa palengke. Sa grocery, may mga slab na, diba? May mga malalaking piraso. So, layon daw ng importasyon ay para makontrol ang pagtaas ng presyo o bantayan na hindi masyadong tumaas ang presyo po ng isda. And binigyan din pa ng BFAR na sapat at stable ang supply at presyo ng marine fishes, pati na rin ng aquaculture fishes. Basta merong, lalo na ngayon, Holy Week, so kailangan talaga natin ng isda kasi meron pa rin tayong mga kababayan na nangingilin po sa karne ng baboy. Okay? So, speaking of baboy, ayan na, retail price ng baboy, bumaba na daw. Palakpakan tayo. Bumaba. Wala niya kung magkano. 10 pesos per kilo. Parang laking achievement. Sa bagay, ang bumaba, di ba? Sa monitoring ng DA, bumaba na raw ng 10 piso kada kilo ang presyo ng baboy. Ito ay sa harap na rin ng pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa pork products mula po sa 400 hanggang 480 kada kilo ng pork belly. Ito ay nasa 390 hanggang 470 na lamang. At yung pork shoulder nasa 340 hanggang 410 ang kada kilo. Pero malayo pa to doon sa maximum SRP ng DA na 350 kilo o 350 per kilo sa pork shoulder at 380 per kilo sa pork belly. Diba, ang laki pa rin diferensya. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hihingi ng tulong ang DA sa kapulisan para matiyak na susunod ang mga retailers sa kanilang price cap or yung MSRP. Wala, manguhuli na. Ganun ba yun? Hindi natin alam kung manguhuli na. Pero yun, hingi daw ng tulong na para matiyak na sumusunod doon sa maximum suggested retail price. Huwag sana nga hantong sa mga mga away at gulo, di ba? Yan naman yung kinakatakutan natin. Okay, and ingat-ingat din tayo sa pagbili natin ng mga frozen meat, di ba? At iba pang frozen meat products. Kasi meron hong nasamsam ang mga otoridad ng humigit kumulang 600 million pesos na halaga ng expired frozen meat mula sa isang cold storage warehouse sa May Kawayan, Bulacan. Pasintabi po sa mga nagbe-breakfast, sa mga nagkakape at nag-aalmusal dyan. Doon sa pagsalakay po kasi ng National Bureau of Investigation, nadiskubre ang mga nabubulok at inaamag ng imported meat na hindi naligtas kainin. Ayon sa isang informante, nire-reprocess ng kumpanya yung expired na karne. Ang ilan ay mula pa noong 2020 sa pamamagitan po ng pagpapalit ng expiration dates at ginagawa itong siomai, hotdog, gamit yung mga panis na produkto. And kinumpirma po ng NBI na ang ilan sa karne ay may amag, itim na batik at inuud na. Itinanggi po ng legal representative ng kumpanya ang mga parata, ngunit iniutos po ng NBI ang garang
pagtatapon, actually pagsusunog, sinunog nila yan, ang mga nakumpiskang karne at naharap ang kumpanya sa posibleng kaso ng paglabag sa Consumer Act at Food Security Act. Kaya ingat-ingat po tayo, no, yung mga binibili nating mga frozen meat. Kapag madali naman siguro ma-discover na bulok na, inaamag na yung mga karne, di ba? So, yan. Kaya ingat-ingat po tayo. Mahirap po magkasakit, di ba? Samantala, last week, ayan, congratulations sa National Dairy Authority. Nagdaos sila ng 30th anniversary. 30th anniversary National Dairy Authority. So, ibinalita ni NDA Administrator Marcos Antonius Andaya na tumaas yung self-sufficiency rate ng bansa sa 1.66% noong 2024 mula sa 0.8% noong 2023. So, hindi masyadong malaki itong pagtaas na to, no, milk self-sufficiency rate. Pero ang sabi nga ni administrator, increase is an increase. Kumbaga, naabot naman nila yung target nila para sa 2024. Tumaas din ang dairy herd sa 56% o 156,000 noong 2024. Kasama na po dito yung baka, kalabaw at kambing. No? And kaugnay nito, plano po ng National Dairy Administration na magbukas ng 5 pang stock farm sa Abril. Ito ay upang maparami pa ang dairy cattle sa bansa. Ayon po sa NDA, kada stock farms ay may 50 head na dairy cattle, initial 50 heads. Ang mga stock farms ay makikita po sa General Tinio, sa Nueva Ecija, sa Ubay, Bohol, Malay-Balay, Bukidnon, Carmen, Cotabato at sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sa ngayon, hinihintay pa po ng NDA ang pagdating na may 600 baka mula po sa Australia. And makikipag-partner din ang NDA sa mga private sector para makapagtayo ng nucleus farms at mag-develop pa ng mga dairy animals na kayang mabuhay po sa klima dito po sa Pilipinas. And sa kabila po kasi ng patuloy na pagtaas ng dairy production natin, malaking bahagi pa rin ng pangangailangan sa gatas, no, ay imported. Ini-import pa rin natin. Kaya tuloy-tuloy po ang mga projects ng NDA para maparami itong mga dairy herd. Yung mga pwedeng gatasan. Baka, kalabaw at kambing. Ikaw, dumami na bang kambing mo, Kuya Ramil? Oo nga. Naano nga ako ng problema nga ako doon. Bakit na naman? Hindi kasi, di ba, nawalan na nga ako ng sa kambing, nawalan na ako ng kambing. Mga kambing, oo. Ang nanakaw sa akin yung lalaki. Natira sa akin mga babae, pinababayaan ko na lang doon, kasama yung tupa. Nanganak. Ang kambing, ang mga kambing. Oo. Wala naman ako lalaki. Patay tayo dyan. Anong lalaki nandun? Nangapit Hindi, bahay baka naman. siguro. Sa kapitbahay. Kapit bahay siguro na Oo. yun, ang daming anak ngayon doon. Talaga? Siguro nasa mahigit 10 na naman yung mga Nanganak. Maliliit. maliliit. Naanak na, oo. Dami. Ano na naman ito? Ibenta mo na lahat. Kawawa na yung halaman ko. Mauubos na naman yung mga tanim mo doon. So, ayan. Kasi madali namang dumami sila, di ba, Kuya Ramil? Pero mo, walang lalaki, dumami.
Hindi, may kapitbahay naman nga. Oo. Magulat ka kapag bagay. Okay. Hindi, baka na bago nakuha, nabuntis na yung mga alaga mo. Hindi, Di naman. pangit yung anak eh. Talagang anak ng kapitbahay. Natawa naman ako doon. So, ayan, ingat okay sa mga kapitbahay. Okay. Ilan pa bang balita natin? Last na to. Sabi po ng COMELEC, yung NFA rice, bawal ipang-ayuda. Kaya yung mga local government natin, bawal daw pang-ayuda yung mga NFA rice. So, pinayagan na po kasi ng Commission on Elections yung pagbebenta ng bigas ng NFA sa mga local government units sa ilalim po ng idineklarang Food Security Emergency. Ito ay ayon sa pahayag ng Department of Agriculture nitong nakaraang linggo. Gayunpaman, nagbigay ng ilang conditions ang COMELEC matapos pong mabigyan ito ng exemption sa spending ban ngayong eleksyon ang pagbebenta ng bigas ng NFA sa mga lokal na pamahalaan. Ayon po kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, dapat hindi bababa sa 33 pesos per kilo ang benta nila sa mamayan at hindi raw ito pwedeng ipamigay ng libre. Nagpatupad ng public spending ban sa mga social welfare project and services ng gobyerno mula March 28 hanggang May 11 sa ilalim po ng COMELEC Resolution number 1160. Pero inihayag po ng COMELEC na hindi na po kailangang humiling pa ng spending ban exemption ang DA at NFA para sa pagbebenta ng bigas ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan. Okay. Tapos yung mga lokal na pamahalaan naman ang magbebenta sa tao dahil hindi naman ito kinoconsider na social services. So yung DA at saka NFA exempted sila. Dagdag pa ng COMELEC, ang mga LGU na gagamitin ng bigas ng NFA para sa ayuda ay kailangang humingi ng spending ban exemption. Pero kung ibebenta, okay lang. Tapos hindi dapat bababa sa 33 pesos kada kilo. At kung ipamimigay bilang ayuda, ayan, kailangan nyo pong humingi ng exemption. No? Kasi nga, election period ngayon. Kaya mag-ingat po kayo. Though, pag alam mo naman ng mga Pilipino, pag may nagbibigay, kuha lang ng kuha, diba? Syempre, sayang naman. Pero syempre, yung mga LGUs natin, ingat din kayo kasi lalo na kung kumakandidato kayo, baka maging issue, mabalikan po kayo. So, dapat kompleto kayo ng kung gagawin yung ayuda, kailangan nyo pong humingi ng exemption. So, yan yung mga balita natin.